Okay, tayo po iawit na para sa ating Panginoon sa page 293 po sa ating mga Panginoon. 293 po, narito po ba lahat? Amen. I have found His grace, ready church, sing. I have found His grace, He's all complete, He supplieth every need. While I sit and learn at Jesus' feet, I am free, yes, free indeed. It is joy unspeakable and full of glory, full of glory, full of glory. It is joy unspeakable and full of glory. Oh, that has never yet been told. Go ahead, let's pray to the Lord. Amang banal, marami pong salamat po Diyos sa muling umaga po ito na kami po ay sama-sama po ngayon para po kayo ay aming dakilain po sambahin sa aming mabuhay, Lord. At salamat sapagkat kami po ay inyong patuloy na hinilos Panginoon upang amin pong magampanan ang aming mga tungkulin sa inyo, O Diyos, na kung saan, O Lord God, isa po sa aming tungkulin, O Lord, na kayo po ay aming bigyan ng karangalan, kalahatian po sa aming mabuhay. Maraming pong salamat sa kalusugan, kalakasan at kasiglahan, Panginoon. Salamat po, O Diyos, sa lahat-lahat na mga biyaya at mga pagkapala niyo po sa amin. Salamat po, O Diyos, sapagkat hindi po kami nagkakasakit. Salamat po, Ama, sa inyo pong mga biyaya, Panginoon, na patuloy po na aming tinatamasa sa aming mabuhay, O Lord God. At tunay nga po, Panginoon, na wala kang katulad sa aming mabuhay, Lord God. At samahan niyo po naman kami, O Diyos, sa amin pong pagsamba po ito, Panginoon. Ano man po ang inyong nakita na karumihan, Panginoon, sa mga puso. Nawa kami po inyong pakilinisin, Lord. Nawa kami po inyong patawarin, Panginoon, sa amin po mga pagkakasala po sa inyo, Panginoong Diyos. Marami pong salamat, O Lord God, sa inyong katapatan, sa inyong patuloy po na pagbigay sa amin, Panginoon, ng kapatawaran, Panginoong Diyos, sapagkat ang sabi niyo po, Panginoon, lamang po ipahayag ang aming mga kasalanan, kayo po ay tapat at banal na maglilinis po sa amin, Panginoon. Kaya kami po inyong patawarin, O Lord God. Salamat po, at nawa, pangunahan po kami mula sa umpisa sa matapos, Lord, na kayo po ang siyang malulhati at madakila, sapagkat pati niyo po, Diyos, na ang aming pagsamba sa inyo, kayo pong sentro, kayo po ang siyang bigyan namin ng karangalan, kahatian, wala nang iba, Panginoon. At nawa kami po inyong pagpalain, O Diyos, sa inyo pong mga salita at patuloy niyo po nawa gamitin kasangkapanin ang inyo pong abang lingkod at ang lahat ng mga kapatid, Panginoon, nawa kayo po ang siyang manguna at kumilos, Lord, na amin po lahat nawa naintindihan at maunawaan, O Diyos, ang inyo pong mga ginitong aral sa amin pong mga buhay, O Lord God. Salamat po na marami. At ganyan po sa mga kapatid, Panginoon, na sa virtual worship, Lord. Sila din po nawa inyong pangunahan at pagpalain sa mga salita, O Lord God. At nawa ay patuloy po silang focus, Panginoon, sa pakikinig ng inyong pong mga salita, O Lord God. At patuloy mo silang pangunahan, Panginoong Diyos, gabayan. At ganyan po sa mga kapatid na hindi namin ngayon nakasama, kayo po nawa ang siyang patuloy na manguna po sa kanila, O Lord God. Salamat po at tunay nga po, Panginoon, sa inyo lamang po ang lahat na karangalan at kalahatian, O Lord God, sa pangalan po ni Jesus. Amen. Mga Bibles sa Matthew chapter 28, verse 1 up to verse 20. Matthew 28, verse 1 up to verse 20. Tatang po tayo. Verse 1. In the end of the Sabbath, as it began to dawn toward the first day of the week, came Mary Magdalene and the other Mary to see the sepulchre. And behold, there was a great earthquake, for the angel of the Lord descended from heaven, and came and rolled back a stone from the door, and sat upon it. Verse 3, his countenance was like lightning, and his raiment white as snow. And for fear of him, the keepers did shake, and became as dead men. Verse 5, and the angel answered and said unto the woman, Fear not,
not yet, for I know that he said Jesus, which was crucified. He is not there, for he is risen, as he said. Come see the place where the Lord lay. Verse 7, and go quickly, and tell his disciples that he is risen from the dead. And, behold, he goeth before you into Galilee. There shall ye see him. Lo, I have told you. And they departed quickly from the sepulchre with fear and great joy, and did run to bring his disciples word. Verse 9, and as they went to tell his disciples, behold, Jesus met them, saying, All hail. And they came and held him by the feet, and worshipped him. Then said Jesus unto them, Be not afraid, go tell my brethren that they go into Galilee, and there shall they see me. Verse 11, now when they were going, behold, some of the watch came into the city, and shewed unto the chief priests all the things that they were done. And when they were assembled with the elders, and had taken counsel, they gave large money unto the soldiers. Verse 13, saying, Say ye, his disciples came by night, and stole him away while he slept. And if this come to the governor's ears, we will persuade him and secure you. Verse 15, so they took the money, and did as they were taught. And this saying is commonly reported among the Jews until this day. Then the 11 disciples went away to Galilee, into a mountain where Jesus had appointed them. Verse 17, and when they saw him, they worshipped him, but some doubted. And Jesus came and spake unto them, saying, All power is given unto me in heaven and on earth. Verse 19, Go ye therefore, and teach all nations, baptizing them in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Ghost. So basahin po tayo sa verse 20. Teaching them to observe all things whatsoever I have commanded you, and lo, I am with you always, even unto the end of the world. Amen. Kanyang buhay at banal na salita, kahilan po'y makaupo na mga kapatid. At dadako po tayo ngayon sa ating pong pag-aaral po ng mga salita ng ating Diyos na buhay, sapagkat ang aral po ng Diyos ang siyang nagbibigay sa atin ng sigla, nagbibigay po sa atin ng lakas sa ating buhay espiritual. At ang salita po ng Diyos, of course, bilang po pagkain ng ating mga kaluluwa. Kaya kailangan po natin pakainin ang ating mga kaluluwa ng mga salita po ng ating Diyos na buhay. Ngayong umaga ay nais ko pong ibahagi po sa inyo ang tungkol po sa tinatawag na the duties and responsibilities of the believers. No? Ang mga tungkulin at mga responsibilidad ng mga mananampalataya. Okay? Bakit po mananampalataya ang ating tinutumbok? Sapagkat ang hindi mananampalataya ay wala po silang ginagawa, no, sa ating Panginoon. Amen po? Kasi hindi po sila mananampalataya ng ating Panginoong Diyos na buhay. Okay? Pag sabing hindi mananampalataya, ibig sabihin, hindi po sila naniniwala sa mga katuruan ng ating Panginoon, na bagamat po meron silang sa isip nila merong Diyos, subalit ay hindi ho nila naarok yung sinasabi po ng banal na kasulatan tungkol po sa mga kalooban, tungkol po sa mga aral, tungkol po sa ating Panginoong Diyos na buhay. Okay? So, ano po ba ang mga tungkulin natin bilang isang mananampalataya ng ating Panginoong Diyos na buhay? No? Number 1, okay, punin po ang Diyos at tayo po'y manalangin na sa Lord, mga kapatid. O wakas po na panalangin. Lahat po tayo pumikit, tayo manalangin. Amang banal, marami pong salamat sa katatapos lang po ng inyong gawain. Salamat po sa inyong mga salita, Panginoon, na patuloy na nagpaalala sa amin, O Diyos. Patuloy na nagbigay ng hamon sa aming mga buhay, Lord. Maraming salamat, Lord God, sapagkat tunay nga po na
kami po, Panginoon, ay iyong sinasaway sa iyong mga aral upang kami po ay maging matuwid, maging maayos sa araw-araw po naming buhay, Lord. Sapagkat ang nais niyo po, Panginoon, na kami po, Panginoon, ay malagay sa ayos na buhay, malagay po sa patuloy po na sumagana sa paglilingkod sa inyo. At kami po, Panginoon, ay pinapalago niyo po sa inyo po mga salita. Salamat po, Diyos, sapagkat hindi niyo po kami, Panginoon, iniiwanan, ipinababayaan man. Salamat po, Diyos, sa mga katotohanan niyo po, Lord God, na kung wala po kayo sa amin, O Diyos, ay wala po kami magagawa. Salamat sapagkat kami po ay inyong iniligtas sa mga maling pamumuhay, mga maling paniniwala, Panginoon. Salamat sapagkat kami po ay, Panginoon, pinapaalis po sa mga maling doktrina,